pwede na po kayo mo po. Magandang umaga ho. Okay. Kayo ho ba'y naniniwala talaga sa Diyos? Kayo ba'y naniniwala na ang naniniwala sa Diyos ay naniniwala rin sa kanyang mga salita? Ngayon, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at sa kanyang mga salita, pantatlong tanong, naniniwala ba kayo na sinabi ng Bible, ang Bible ay kapaki-pakinabang? The Bible is profitable. Ang Biblia ay kapaki-pakinabang. Kayo ba'y nakikinabang sa Biblia? No? Oh, pastor, kalahin niyo, basta ako naikinig ng Bible, kung saan-saan ako nakakarating. Sana nakikinabang tayo, mga kapatid. At nais ko rin po sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang tunay na pakinabang ay spiritual na pakinabang. Amen? Sabi nga ni Pablo, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Bakit? Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Amen? Ano papakinabangin ng tao na makamtan niya ang buong mundo, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Ang tunay na pakinabang, mga kapatid, ay ito. Minsan, dumalaw ang Panginoong Hesus. Kaya biblical yung visitation. Amen? At ang pastor niyo ay may authority kayo'y bisitahin. Amen? Kung kayo'y anak ng Diyos, membro ng iglesyang ito, sa ayaw man o sa gusto mo, walang problemang kayo'y binibisita. At kung hindi man ako makarating, may representative. Huwag kayong magagalit, pakainin niyo pa sila. Ng kanton, ano man pwedeng ihain sa kanila. Di ba, sabi ng Panginoon, ang magpainom, na kahit isang basong tubig, sa pangalang alagad, ay hindi mawawala ng gantimpala. Mga batid, don't tell me you love the Lord without loving the servant of the Lord. Amen. Ngayon, nagbisita ang Panginoong Hesus sa bahay ng magkakapatid. Si Lazaro, si Marta, at si Maria. Nung pumasok siya sa bahay, siyempre, di ba, kultura din pala ng Israelites, yung pag may bisita ay aligaga. Di ka? Di ka pag may bisita kayo, aligaga kayo? Hindi nyo alam kung alin ang papatayin. Di ka? Tuko o butiki. Ano? Dahil may dumating kayong bisita eh. Pero itong si Maria, iba ang kanyang sistema. Sa halip na si aligaga, siya ay umungkot, tumanghor sa Panginoon. Nabasa niyo ba yung tagpong yan? Sino nakapagbasa nun? Bibigyan ko ng premyo. Anong premyo? Sasabihin ko sa inyo, totoo yung inyo nabasa. Ano? Aligaga si Marta. Sabi ni Marta, Panginoon, hindi mo ba lang sasabihin kay Maria na ako'y tulungan din eh? Di ka? Ako'y aligaga. Sabi ng Panginoon, Marta, ikay naliligalig sa maraming gawain. Pero inuna ni Maria ang pinakamahalaga. Yung hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang tunay na pakinabang ay salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang dito sa lupa. Ito ay hanggang sa kabilang buhay. Kaya wag niyong katatamarang basahin ito. Kung hindi niyo maintindihan, itanong niyo kay Henry. Wag sa akin. O sa amin, tunan niyo. Amen? Ang bisa pala ng salita ng Diyos ay hindi lang dito sa lupang ito. Ang pakinabang ng Bible ay hindi pang lupa lamang, kundi pang langit. Kumbaga sa alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Di ka? Yan ang maganda sa Bible.
Ang tanong, nakikinabang ba kayo? Nakikinabang ba kayo? Ngayon, halos iisa ang content ng ating binasa. Kaya doon na lang ako mag-i-stay sa Ephesians chapter 1 verse 18. Anong pagkabasa natin sa Ephesians 1 verse 18? Basahin nga natin. Yamang naliwanagan. Kayo ba'y naliwanagan na? Kayo parang mga tulog pa. Kayo ba'y naliwanagan na? Ang mata ng inyong puso. Alayin pala yung puso natin may mata. Ibig sabihin, ito'y nilinaw upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag. Ito'y pananampalataya. Yamang naliwanagan. So ating pag-uusapan, kasama yung Ephesians chapter 2 verse 10 sa ating paksang, Spirit illumines. Ito'y pinahayag sa atin ng Espiritu. Pag sinabing illumines o enlightenment, yan po ay nangangahulugan lamang, mga kapatid, na ang Diyos ay binigyan na tayo ng liwanag, ng isipan. Hindi na tayo bulag katulad ng 2 Corinthians chapter 4 na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang isipan ng mga hindi sumasampalataya upang huwag sumilang sa kanila ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Hanggat ang tao'y hindi paligtas, hanggat ang sinuman ay hindi pa nililiwanagan ng Banal na Espiritu, siya'y bulag pa sa kahusayan, karilagan, kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Kaya maraming tao boryo pagdating sa usaping Hesus. Amen? Therefore, ang mga taong hindi pa naliliwanagan, hindi pa tunay na nakikinabang sa banal na kasulatan. Hindi katatagal sa iyong upuan yan kung bulag ka pa. Baka ngayon magkakasama tayo isang linggo, wala ulit. Bakit? Mahirap mawili sa hindi mo tunay na naiintindi. Tama ba? Pero kung naiintindihan mo yan, nakararating sa iyong puso, nakakapagpagalak sa iyong buhay, babalik-balikan mo yan para kang guyam na nakakita ng asukal. Tama? Para kang taong nakakita ng mina. Babalik-balikan mo yan. Hindi ka masisiyang nakikinig ka lang. Magbabasa ka pa rin. Masarap to. Kayo ba'y nasasarapan dito? Mga patay, sa simula'y mahirap. Sa simula'y parang malabo. Kaya wag ka lang simula. Magtagal ka. Amen? Sa TV ngayon, nakakatagal ka. Sa computer ngayon, nakakatagal ka. Ba't sa Bible ay hindi? Are you with me? Okay. Spirit illumines. Pag sinabing illumines o enlightenment, nagbibigay, liwanag, nagsashine, pagliliwanag, light up, illumine, to bring to light, render evident, etc. So, mga kapatid, hindi pala pastor ang nagliliwanag. Sabi ng doktor, inamin niya ni Dr. Atoy. Atoy ba yun? Parang yun yung pag nagtuturo, parang nagpipreach. Yun si Dr. Atoy. Ang kilala ko si Atoy ko. Yung sa Crispa dati. Sa Crispa, pero yung si Atoy na doktor, minsan ko lang namit yon. Okay. Ngayon, inamin ni Atoy ko na kami ay instrumento lang, pero hindi talaga kami ang manggagamot. Tama? Ang tunay na gumagamot ay ang Diyos. Kami instrumento lang. Ang mga pastor ay instrumento lang, pero hindi talaga sila nagdidilat ng mata. Hindi talaga sila nagbibigay ng liwanag. Hindi talaga sila ang bumubuhay. Kami instrumento lamang. Pero ang liwanag sa 2 Corinthians chapter 2 verse 10, naunawaan natin ang ebanghelyo dahil ng banal na Espiritu. Nung kausapin naman niya taga-Efeso, yamang naliwanagan na. Sabi, yamang naliwanagan. Pakidala tayo sa Efeso 1:18. Yamang naliwanagan na. Kayo ba'y naliwanagan na? Past tense na po yan. Naliwanagan na. Hindi liliwanagan pa.
Ibang usapan na yun, naliwanagan na ang mga mata ng inyong puso. Anong layunin? Upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Ang iniwala, hindi lamang para maalaman, kundi pag naalaman na yung pag-asa ng pagkatawag at kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamanas mga banal, hindi lang ito nagbibigay ng isang kaalaman, kakayahang maunawaan, maintindihan, lumago sa pagkatuto, kundi natututunan ay magbigay sa inyo ng isang lasap, pagkainam, pagkagalak sa inyong natututunang katotohanan. Parang kumakain, hindi ka lang lunok na lunok, ninanami-nami mo yan. Amen? Lalo't pagkakaldiretang kambing, talaga, pauli sa dila, hindi agad lunok. Di ka, bakit? Gusto mong manam naman? Mga kapatid, ang katotohanan ng Bible, pag talaga kayo naliwanagan ng Holy Spirit, is not just for us to know Him more, but to love Him more. To appreciate Him more. Yan ang purpose. Are you with me? Ang tunay na natututo ay lalong nag-iigi. Ang tunay na nakakaunawa ay lalong nagagalak sa pinapaunawa sa Kanya. Yan ang totoo. Wala sa bokabularyo ng tunay na nakaintindi at pinagpaintindihan ng Diyos at patuloy na pinaiintindihan ng Diyos na natitisod sa Kanyang naiintindihan. Dapat lalo mo yung ninanami-nami. Alam niyo ba yung ninanami-nami? Alam niyo ba yung ninanami-nami? Di ya? Talagang kami ng mga bata pa kami, ang takot ko rin, basta kaldereta, ay kalderetang aso. Sino nakapangalan sa inyong kalderetang aso? Ngayon ako ay Kristyano na, hindi na ako, ayoko na iyo. Lalo yung nakita ko yung asong hindi mo nakakaluskusan. Ay walang kapagod-pagod eh. Bakit? Nagkusa na. Alam mo, natira muta na lang sa mata. Hindi ko na kaya, pero nung kami bata pa. Basta dumaan lang sa apoy yung balat, nag-amoy balat, nag-amoy tawag dyan, amoy usok. Talagang ginagayat namin, kinakain na yan. Hindi pa masyadong luto. At yung kalderetang sabaw na yan, yung bahaw, talagang aming ipinapahid yan. Side na side yan. Bakit? Ang sarap ho ng aming kanin. Sarili naming ani. Kalaya mo palay palang ginuguyam na sa bango. Nung maluto yung baho. Ang sarap nyon. Kaya kami, kahit asin lang at tubig, ganado kami. Bakit? Masarap na ang pang-ulam. Pang-ulam. Ang kanin. Ganun yun. Bakit? Namnam mo eh. Ini-apply ko na lang sa kambing yan, hindi na sa aso. Ayaw na aso. Pero pag kambing, nagluto tayo ng kalderetang kambing, ang gusto ko talaga yung usok, ang tenga, mahanghang. Nako, amoy pa lang na yan, nakakadiliryo na. Gustong kainin. Hindi ko yan nilulunok agad. Ninanami-nami ko yan. Dapat ang katotohanan habang natagal na sarap. Hindi nakakatisod. Amen. Amen. Hindi nakakasama ng loob. Anak ka ng Diyos, bit masama ang loob mo sa salita ng Diyos. Meron kang gayon? Amen. Talaga. Ano nangyari kahapon ng Sabado at gayang kayo? Ito ba'y sumpa sa akin? Okay. So, ako iniwala mga kapatid ng Efeso 1:18, ang pinadadating dito, may layunin kung bakit niliwanagan tayo. No? Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano. May mga mahalagang dapat maintindihan pa tayo matapos na tayo iniligtas, makaunawa, mabuksan ang pangunawa. At habang nauunawa natin, na-appreciate pa natin. Kayo ba'y masayang kayo'y ligtas? Saan ka pasasaya kung hindi ka masayang ligtas ka? Saan ka pa magiging tunay na masaya kung sa pagiging ligtas hindi ka masaya? Wala na.
Wala na. Tatlong bagay po na ibagay sa inyo sa konteksto ng Efeso. So, the Spirit illumines. Ang Holy Spirit ang nagliliwanag. Mga kapatid, walang duda. Sureball yan. Ibang tumarabaho ang Holy Spirit. Pag siya nagliwanag, grabe yan. Garantisado yan. Are you with me? Sa totoo na, baka nga kami pa ang magpalabo eh. Baka kami pang mga mangaral na nagpapalito. Pero ang Holy Spirit, pag siya tumarabaho, klaro yan. Klaro yan. Lalo sa amin, hindi naman kami nagpakadalubasa. Hindi nga kami magaling sa Grego. Hindi kami magaling sa Aramaic, sa Hebrew. Marami kami hindi nababasa. Pero sa totoo na, kung hindi kami mangangaral na walang pakialam ang banal na Espiritu, naku, malalahugalaan tayo. Kaya let us preach begging to the power of the Holy Spirit. Bakit? Siya talaga nagpapaliwanag. Hindi yung habi ng salita ko. At sana naman, kung ang Holy Spirit nagpapaliwanag sa inyo, lumiwanag din ang inyong mukha. Oh, talaga, Pastor, ako liwanag na liwanag. Liwanag. Shine, Jesus, shine, baby. Amen? Shine. Sa context ng chapter 1, doon tayo uli. Number 1, to know and appreciate salvation. To know more and appreciate salvation. Kayo ba'y ligtas na? Lasap nyo ba ang sarap ng pagiging ligtas? Mga kapatid, maraming tao, paniniwala hanggang ngayon, hindi pa nakakatiyak ng langit. Pero active. Parang sila yung may kaligtasan eh. Tama ba? Are you saved? Are you being illuminated, enlightened? May layunin yan. Sabi ng Efeso 1:18, hindi ko na isulat eh. Ano sabi ng Efeso 1 verse 18? Niya po, sabi diyan, the eyes of your understanding being enlightened, the eyes of your understanding, ang mata na iyong pagkaunawa, yamang naliwanagan na. Praise the Lord. Dahil maraming unawa hanggang ngayon, barado pa. Hanggang ngayon, madilim pa. Hanggang ngayon, bulag pa. Doon pala, magpasalamat ka na. Amen. Salamat, nakakaintindi ka na. Amen. Hindi totoo na ang aswang ay natakbo sa cross. Hanggang ngayon, naniniwala pa eh. Naniniwala ka pa ba sa chismis? Hindi totoo yan. Na ang bawang nagpapalayas ng aswang. Bakit ikaw ang natakbo? Are you with me? Ang daming tao hanggang ngayon ay subsob at dapa sa kadiliman. Kaya yung ikaw ay meron ng unawang nakakaintindi sa spiritual na bagay, rejoice. Rejoice. For us to be able to understand, to grow in the knowledge of Christ, be sure you are being enlightened first. Or else, paano mo malalasap yung mga bagay na wala kang lasa doon? Na wala kang panlasa doon? Ako'y matakaw na uli. Isang taong hindi nagkanin. Ngayon, isang kulyasi na uli. Isang tanghali ako'y gutom na gutom. Sabi ko kay titindi ang kain ko din eh. Nadat nga ko'y hawot. Tapos malabnaw na malunggay. Sa gabi na ako babawi. Para ang hirap kumain nang hindi panama sa iyong panlasa. Paano ka gaganahan sa espiritu kung bulag ka pa? Naintindihan niyo ba yan? Kaya mayroong hindi makatagal. Sa halip na pagpapala ang salita ng Diyos, nakakaumay at nakakatisod, search your heart.
Examine your heart. Ang nakita ko sa Bible, ang natitisod lang sa salita ng Diyos, si Satanas. Itong natitisod na Satanas na ito, ba'y marunong din gumamit ng talata? Naliwanagan na ho ba kayo? Nung ako ay nagtatamak pa, tatay, kami, tinutulungan ko tatay sa palaya, nagtatamak kami. Pagka kami inabot ng alas 11 hanggang alas 12, talagang ang dilim na ng aking paningin. Pag ako'y nakakain ng kanin, pinagliwanggan. Amen? Kaya pinagliwanggan na. You know, the Spirit illumines for us to know and appreciate, number one, salvation. Masaya ka dapat na ikaw ay ligtas. Yung habang natagal, medyo nagdududa ka pa. Ano yun? Nanampalataya lang ako, palangit na. Ano yun? Ako lang ay naka-attend. Ako lang ay nakasama ni Brother Romel. Ako lang ay umatin doon. Ganun na yun? Ganun na ba yun? Pero mga kapatid, habang nagtatagal ka ng pagbabasa, paikinig, kaya nga pala yun. Amen. Pasarap ng pasarap eh. Hindi pa umay ng paumay. Pasarap dapat ang tendency. Amen? Sabi ni, sino ba nakapagsabi dito? Ang nakapagpayak daw niya sa kanya sa Bible ay si Joseph. Sino nagsabi niya dito? Sa pagbabasa ko sa Bible, ang nakapagpayak sa akin yung tagpo ni Joseph. So, para sabi, yun ay tagpo na hindi na malilimutan dahil nakapagpayak sa kanya. Ako naman, meron na akong kinain na hindi ko na rin malilimutan. Hindi na pagpaiyak, nakapagpalaway. At hinahanap-hanap ko yun. Mga kapatid, dapat ang kaligtasan, iyong kinagagalakan habang nagtatagal. Meron na napakinggan, pambira, naging Kristiyano pa. Kung alam ko lang na ganyan, naging Kristiyano pa. Di mo naiintindihan yon. Meron ako napakinggan niya, nagsalita ng ganyan. Kung alam ko lang na pagiging Kristiyano, garne, sana hindi na ako naging Kristiyano. Baka naging baptist ka lang, hindi ka naging Kristiyano. Ibang usapan na naging baptist ka lang, pero hindi ka naging Kristiyano. Dahil hindi lahat ng baptist Kristiyano. Pero lahat ng Kristiyano dapat maging baptist. Una, let us appreciate, let us know and appreciate salvation. Ano ang ating i-appreciate? Verse 1, chapter 1, verse 3 and 4. Purihin nawa ang Diyos. Kaya nga, i-appreciate eh. Alam mo yung puriktan nyo, yung mga nag-alulutong asawa? Pambira, mami. Ang sarap ng niluto mo, pambira. Kalain mo, inumaga na hindi ko pa nababawasan. Di ka? Ibig sabihin, pag ikay sarap na sarap, talagang, mami, talagang lalong nai-inlove sa iyo eh. Kapalat ko ka sa iyo, ang sarap mo maglito, kalain mo. May ano nga tawag doon? May toyo, may bitchin, may magi, may ano. Pag hindi pa naman sumarap yan, papatayin mo na ang asawa mo eh. Di ka? Pero ang punto mga kapatid, pinupuri mo eh pag na-appreciate mo. Dapat purihin mo ang Diyos na ligtas ka. Dapat ang kaligtasan habang nagtatagal, nag-aakay sa iyo para lalo mong pasalamatan at purihin ang Diyos. Purihin nawa. Bakit may nawa pa? Bakit maraming Kristiyano? Hindi nga eh. Ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo na siyang nagpala sa atin. Past tense. Ano pagpapala? Nang bawat pagpapakalang ukol sa Espiritu. Isang kalangitan kay Kristo. Verse 4. Amen. Hindi yan Calvin. Bible yan. Hindi yan kay Calvin. Tama? Kayo ba'y natutuwa? Do you really appreciate your salvation? Imagine, hindi pala aksidenteng ikay naligtas. Bakit? Ikaw ay hinirang. Basahin natin ang verse 4 na lang. Verse 4.
Kaya kayong mga nandito, hindi aksidenteng kayo narito. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Salamat sa dami-dami ng tao. Amen? Sa dinami-dami ng tao. Do you really appreciate that? Kung confirm kang ligtas ka, naliwanagan na ang iyong puso. Dati hindi ko rin alam yan, yung election na yan. Tapos pagbibintangan ako nakapagbasala ng aklat ng Calvin. Hindi ko nga kilala yung Calvin na yan. Ang binabasa ko yung Bible. Nabasa ko yan sa Bible, hindi kay Calvin. Tama? Hindi ako Calvinist. Tama ba? Bakit? Hindi lahat ng paniniwala niya tinatanggap ko. Ang tinatanggap ko ay turo ng Bible. Ngayon, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, tayo pala ay pinili na niya kay Kristo noon pa. So, ibig sabihin, yung tayo ay mapa kay Kristo ngayon, ay resulta lamang ng pagkapili na ng Diyos noon pa sa Kanya. Kaya tayo ngayon ay nasa Kanya dahil tayo noon ay tinalaga na niya sa Kanya. Ang pagiging Kanya natin ngayon ay sapagkat tayo pinananukala na noon pang maging sa Kanya. Naintindihan niyo ba yan? Ganyan. Kaya praise the Lord. Amen? Maraming namamatay. Hindi naman na tayo masaya doon. Kaya salamat. Kung namamatay bago mamatay, ligtas. Kaya mangaral kayo. Huwag kayong tatamad-tamad. Tayo mangaral. So, madami pang sasabihin tayo. Pandalwa, not only election, verse 5 and 6. Verse 5 and 6 and 11. Na tayo itinalaga niya. Merong isang dumali at dumiha. Ako'y naniniwala na ang kaligtasan ay fornalays. Alam na niya maliligtas at itinalaga niya maliligtas, pero hindi pinili. Paano nangyari yun? Paano kaya nangyari yun? Itinalaga at alam niya, pero hindi pinili. Bago sinabi yung itinalaga, nauna yung pagkahirang. Kaya ikaw ay maliligtas at maliligtas. Bakit? Hinirang ka na. Kailan? Wala ka pa sa kaduluduluhan ng muta ng sanlibutang ito. Bakit? Wala pa ang mundo. Hinirang ka na. Masaya ba kayo doon? Amen? May nakita bang maganda ang Diyos sa atin? Wala naman eh. Biyaya yan. Na tayo Kanyang itinalaga. Sabi ng verse 5, na tayo itinalaga niya nang una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang Kanya. Laging sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng baptis. Hindi sa magitan ng iyong relihiyon. Hindi sa magitan ng mabuting gawa. Noon pa man, tayo ay hinirang na at itinalaga kay Kristo. Kaya tayo ay na kay Kristo ngayon sapagkat tayo kay Kristo na noon pa sa prinsipyo ng pagkahirang at pagkatalaga. Verse 6. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Ay sabi ng isang napanood kong debate, ano kayo special? Ano kayo ang gagaling nyo? Kuhusay nyo kayo hinirang? Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Amen. We have nothing to boast in this life, only to the cross. Na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Verse 11. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. Na itinalaga na niya tayo ng una pa. Ayon sa pasya, hindi natin. Niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya. Hindi tayo nagpasya. Ayaw nga natin sa Kanya. Ang ating pagpapasya ay bunga ng Kanyang una pang ipinasya noon pa. Tama ba? Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo noong una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa.
Kaya pala kahit ako'y magsusukal, kahit pala ako'y maninigarilyo, kahit pala ako'y busong sa aking mga magulang, kahit pala ako'y walang pakialam salita ng Diyos, dumating ang tagpong minahal ko rin siya eh. Bakit? Hindi mabibigo ang Diyos sa kanyang mga itinalaga. Are you with me? Amen? Bakit? Sino nagpasya? Hindi ikaw. Ang pagpapasya mo ay resulta lang ng kanyang unang pagpapasya. Hindi ikaw yung first cause. Siya yung first cause. Are you with me? Sa election, predestination, verse 7. Kayo ba natutuwa dyan? Alam mo, pag ikinagbabasa ng Bible, kapag maliwanag na talaga, inilumin ka ng Holy Spirit, mas lalong pag nagbabasa ka ng Bible, dudurugin ang iyong ego at matutuwa ka sa kanyang biyaya. Yan ang matinong nagbabasa ng Bible, lulusawin ang iyong yabang. At ang ibinubuo ay ang kanyang kaluwalhatian. Yan dapat ang nagbabasa ng Bible. Hindi na yabang. Lalong nababa. At hindi may tunghay ang kanyang mukha, nagsasabing, Lord, maawa ka sa akin. Isang makasalanan. We have nothing to boast in this life. Only by His mercy and grace. Na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Mga kapatid, ang dugo, the principle of life is in the blood. Life is in the blood. At yun ay precious blood. And that is the God's blood in a mysterious way. Precious, bakit? Hindi mo murahin ang kapahamakan. Mga kapatid, walang makatutubo sa atin sa Diyos, kundi Diyos din. Amen? Magpapako ka man sa cross, dumasal ka man ng maraming dasal, magpakabait-bait mo na, magpakamapagpagkawang gawa mo na, lahat ubusin mo na ang pwede mong gawin. Una, hindi mo naman gagawin yon. Tama? Minsan may lumapit na mayabang sa Panginoong Hesus na mayaman. Mabuting guro, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Amen. Talagang, ano ang gagawin? Ang gagawin, ano? Amen. Alam mo, ang sarap ng pagpapaliwanag na ito, pero kung hindi mo naiintindihan, sayang. Amen. Pagsimikapan natin, humarap sa Diyos na isang kaya-aya, buhay at banal, na siyang inyong karampatang pagsamba. Are you with me? Yan, nawawala tuloy ako sa aking hinuso. Walang makakatubos sa atin, kundi dugo ni Jesus. Amen? Pagpapakabait, ano sabi ng Panginoon? May lumapit sa kanya, sabi diyan, okay, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, nalalaman mo ang kautusan. Ginato. Nagawa ko na yan. Pagsayabang. Ang Panginoon ay great psychologist. Kita niya ang mga hambog na kausap niya. O sige, para kayo maging sakdal, ipagbili mo ang iyong kayamanan. Ano sabi? Umalis ang mayaman at nalumbay. Bakit? Siya'y mayaman. Kita mo, arak lang yun. Yung mga sabadista, mayayabang lang yan. Hindi naman natupad yung mga yan. Are you with me? Mga nagawa. Ang sumusunod sa 10, nagkamali sa isa, nagkasala na. Kung ang inyong katwiran ay hindi hihigit sa katwiran ng Pariseo at Skriba, sa anumang paraan hindi kayo papasok sa hari ng langit. Bakit? Sila yung old Seventh-day Adventist. Makakautusan. Kala mo hindi nagkakamali. Pero sabi ng Panginoon, ang sino man tumingin sa babae na may mahalay na pagnanasa, nagkakasala ng pangalo niya. Pwedeng panglabas, nakakatupad ka, paano yung utak mo? Wala talagang aariing ganap pagdating sa kautusahan. Wala talagang taong maliligtas ang magitan ng kanyang sarili. Pasalamat tayo. Do you really appreciate that? Kalahin mo ligtas ka na dahil si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan.
nagbayad ng ating kasalanan na hindi natin kaya. Tapos sinabayaran kay pagayang-gayang kalaan. Amen? Sa totoo na mga kapatid, sa paglilingkod mo, kahit mapagod ka hanggang mamatay ka, walang utang na loob ang Diyos sa iyo. Ay lalo naman kung nakakatulog ka pa sa preaching. Ano nakakapagod? Minsan ang nakakapagpagod sa atin, computer. Kasalanan. Ang nag-aalis ng sigla ay kasalanan. Tingnan sabi ng Bible, na inyong ihaing, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, ay inyong ihandog ang inyong sarili na isang haing buhay. Banal. Tingnan niyo ha? Bakit ang kasunod ay banal? Hindi ka kayang maging buhay na hindi banal. Malungkot ang nasa kasalanan. Kaya hanggat tayo'y buhay pa, magsisilagi tayo, mga kapatid. Amen? Klaro ba? Kaya ba'y natupos na? Mga kapatid, hindi tayo biniyaran ng Panginoong Hesus ng 1 milyon lang. Ng 1 bilyon lang. Ang pinangtubos sa ating kanyang buhay mismo. Bakit walang makasisiya, walang makatatapat, walang makasasapat sa hinihinging kasakdalan ng Ama, kabanalan ng Ama? Hindi natin kayang bigay. Ang taong pwede lang magbigay niyan ay yung Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo lang. Kaya ang pambayad sa ating kasalanan ay taong walang kasalanan. Na kaya walang kasalanan ay Diyos na nagkatawang tao. Masaya ka ba dyan? Habang dapat nagtatagal, nasarap ang ating basa na tayo ay ligtas. Dahil una, election, predestination, redemption. Amen? Masaya ba kayo dyan? Maraming taong aktibo sa kanilang paglilingkod, pero hindi tinatanggap ng Panginoon. Pero sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ba't yung mga tao na hindi tinatanggap ng Diyos sa kanyang paglilingkod, sisipag na sisipag? Bakit ikaw naman tinatanggap ka pa, wala-wala ka? May mas mahalaga pa ba sa Diyos pag-araw ng linggo? Are you listening? Ilang beses ka nang nakinig nito at wala ka pa rin? Do you enjoy your salvation? Do you enjoy your salvation? Yamang niliwanagan na tayo ng Espiritu. Please, know and appreciate salvation. Not only redemption, but also sure salvation. Hanggang ngayon pinagdidibatihan niyang usas na yan. Ang daming tumutulig sa diyan. Ang daming hindi naniniwala na ang katiyakan ng kaligtasan ay totoo. Pero tayo, kampante na. Kayo ba'y panatag na kayo pag namatay ay palangit? Amen? Bakit? Ipinaunawa yan sa atin ng Holy Spirit. Amen. Hindi ko kaya. Kulang ang aking sasabihin. Baka hindi makarating ang aking sasabihin. Pero ang Holy Spirit, sapat at nakakarating. Kaya ang kapanatagan mo, hindi sa nagpaliwanag na pastor, kundi sa Holy Spirit na nagpaliwanag sa iyo. Tingnan po ang Efeso 1:13 and 14. Ano sabi ng Bible? Na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan. So, ibig sabihin ng ebanghelyo, nakakapagligtas. Pagka ang pangangaral hindi nakakapagligtas, walang ebanghelyo doon. Tatandaan ninyo ha, kapag ang pangangaral ng ebanghelyo kuno, na walang dulot na katiyakan ng kaligtasan, hindi ebanghelyo yon. Ang tawag doon ay ibang ebanghelyo. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsampalataya, ay ano? Ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Verse 14,
na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Hindi ka na kay Satanas. Ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Are you with me? Bakit? Naligtas ka na eh. Ipinahayag yan ng Holy Spirit. At lalo nating nauunawaan yan habang nagtatagal. Amen? Sa pagpapaliwanag ng mga preachers dito, sa pagpapaliwanag ng ibang mga napapanood ninyo sa YouTube, mag-iingat lang kayo, sasabihin ninyo, sa akin muna, pinapakinggan ninyo. Alala ko na si Barry Albert, nung nagsalita siya dito, talagang kay bless na eh. Ang galing ng discussion sa kasalanan. Mamaya pala, saksi, hindi ko pa pala yun. Parang ako noon, nakikinig ako ng Iglesia ni Cristo, banat sa kasalanan. Mamaya, kung gusto nyo pong maligtas, sumapi kayo sa Iglesia, ang tinubos. Patay, Iglesia pala yun. Pero kay amen na lang amen. Tama? Mag-iingat din kayo. Hindi lahat ng napapainggan ninyo ay totoo. Amen? Ito nga yung quotation ginawa eh. Isa sa pinakamalalang kasamaan ng kasamaan ay yung kasamaan ay parang mukhang mabuti. Are you with me? Ang isa sa masamang kalikasan ng kasamaan ng kasalanan ay yung ito'y mukhang mabuti. Are you with me? Okay, tapusin natin diyan. So, Spirit illumines for us to know and appreciate our salvation. Amen? Sino nagbabasa sa inyo ng Bible? Araw-araw. Ako, hinaman ko ang sarili ko, kaya ako hirap na eh. Ngaling-ngaling ko ng pumalya. Kasi dumadating na ako sa salit-saling lahi. Ari kaya lalagyan pa ng devotion. Aking nilalampasan na. Wala akong makitang pagpapala. Na? Ako ngayon, matatapos na sa Genesis. Sa New Testament, ako ngayon ay nasa Roma na. Nagsimula ako sa Hebrew yata, 1 John. Devotion. At alam niyo ba, matagal ako nagbabasa, habang natagal, pasarap ng pasarap. Amen? Para mangyan. Amen? Ganon dapat tayo para mangyan nung bumili ng halo-halo. May itong halong-halong are. Ay habang natagal ay natamis. Bakit? Kaya nga halo-halo ay di haluin. Ay hindi siya lumantak na agad ang kain, ay di walang lasa. Ang lasa na yun nasa ilalim. Amen? Amen? Pero at least maganda ang prinsipyo. Sana ang Bible habang natagal, nasarap. Amen? Kumusta kayo? Kumusta ho kayo? Number 2, Spirit illumines not only to know and appreciate salvation, but also to know and appreciate given possession. Given possession. Tingnan niyo po ang verse 18. Tingnan niyo po. Balik tayo sa verse 18. Yamang naliwanagan na. Naliwanagan na ba? Oh, pastor! Uminom ka ng kape at magliliwanag yan. Naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kaligtasan yon. At kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. Pag sinabing pamana, yan ay mga ibinigay na mga pamana. Yan, pag-aari. Kayo ba'y may mamanahin? Pastor, listahan ng utang. Di ka? Si Brother Romel, may mamanahin yan. Malapit yan sa kapis eh. Mana ng galing mga yan. Na? Di ka? Meron akong kilala sa konsepsyon. Dahil matanda yung nanay. Dinidiligan na. Kita ko'y nangatal. At saka yung kanyang kabaong ando na, nakaprepare na. Kababastos ng mga yun. Inilagay na ang kabaong doon sa kanilang bahay. Ay, mahaba ang buhay. Malaki ang tainga eh. Ano? Ay, buhay pa eh.
Siguro yun ay pagka-birthday, hindi ginagayat yung pansit. Buhay pa eh. Bakit? Na Bible study pa namin eh. Buhay pa. Pero ang tanda na. Eh, kita ko eh, kami na under ni Pastor Franklin eh, yung dinidiligang halaman eh, sa kanya pinatama. Yung host. Talagang katal. Alam mo, nung kami bumalik, yung nagdilig, nagbasa sa lola, siya pa namatay. Nagkagulo sa weteng, nagkasaksakan yata o barilan. Nauna pa yun. Kanya siguro siya ang gumamit ng kabao. Mga kapatid, mahaba ang buhay. Anong gagawin natin? Mahaba ang buhay. Alam mo kung bakit? Isa sa mayaman yun sa konsepsyon. Pamana. Mga kapatid, walang kasing yaman ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana tayo. Amen. Titingnan po natin kung ano yung mga pamanang yan. Tapos ikaw, anak ng Diyos, baka naman ang tinitingnan mo lang ay lupa. Mga kapatid, ang lupang ito'y dito lang yan. Susunugin pa nga ito eh. Kaya kung ang kagalakan may pang lupa lamang, hindi ka talaga nag-i-enjoy pag ang pinag-uusap ay pang langit na bagay. Bakit? Ang nagpapasaya sa iyo, lupa lamang eh. Pero pag masaya ka sa langit, damay ng galak mo sa langit, ang galak sa lupa. Pero hindi lahat ng masaya sa panglupa, masaya pang langit. Amen? Tingnan po natin. Ang sabi diyan, pamanaw, tingnan po natin, una, to know and appreciate given possession. Ano yon? Eternal possession. Wow! Sino dito ang may maganda sasakyan ngayon? Kunwari pa kayo eh. Pastor, kung nahihiya eh, hamak lang namang, wala kasi akong maalam ng magaganda sasakyan eh. Ng aking alam lang ay power chair. Ano nga ang mga latest na magaganda sasakyan ngayon? MW? Ano ba yan? Ano nga ang magaganda sasakyan ngayon? Evergreen? Ano ga yun? Everest? Ano pa ang mga magaganda sasakyan? Alam nyo? Ano yung latest na maganda sasakyan? Kalesa? Sino may alam? Hindi ko alam eh. Ha? Tesla. Yung ba yung bibili ako niyan? Tesla. Halimbawa, ikilaway na laway, atat na atat. Alay mo, hindi ka nag-tides, hindi ka nag-operate, hindi ka nag-first fruits, makabili ka lang yan. Pwede ba yan? Oo! Oo! Amen! Talagang, ngayon, ang tanong, kung makabili ka niyan, tatagal ba sa iyo na walang hanggan yan? Hindi naman. Tinan niyo yung bumagyong Yolanda, nagdapa yung magaganda sakyan, dala-dala lang sa ilog. Tama? Isang lindol lang yan, ngal-ngal ka dyan. Ang sabi kasi ng Bible, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Hindi mo masama yung lupa, pero kumusta ang langit? Are you with me? Tingnan po ang Hebrew 9 verse 15. Sige po, bibilisan na natin. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Amen. Yung may pinakamayamang magulang na dito, na dinidilig mo na rin dahil na ipamamana. Pag naipamana sa iyo, ikaw naman ang tatanda. Tama? Tama. Bakit? Hindi mo mahahawakan magpakailanman. Nakakalungkot. Kumahog na kumahog sa mga bagay na iiwanan. Pero lantutay na lantutay sa mga bagay na pangwalang hanggan. Paano yan? Are you illumined? Are you enlightened?
Kayo ba'y naliwanagan na? O hanggang ngayon pinagdirimlan pa? Hindi tayo against sa magagandang sakyan. Hindi tayo against sa pagyaman. Pero kumusta ang spiritual na katotohanan? O sa mundo ka lang magaling, pero pabaya ka sa Diyos, hindi ka wise. Bakit? Iiwanan mo naman yan eh. Nang isang araw, may 2 service sa patay. Kalain mo yan, mga worker natin, hati eh. Alam mo ngayon, parang tagkang mamatay ngayon. Uso ang patay ngayon. Uso ang sakit ngayon. Abay, nakakabiribindi rin yan. Halos kayo ang involved. Pastor nyo, hindi magkaintindihan. Di ka? Si Mark S. nadali. Salamat naman, nakalaya na. Nakalabas na. Praise the Lord. Pero tayo, abay kinahan doon. Kaming mag-asawa, hindi magkaintindihan. Si Ate Merle, pag-pray natin sila. Lahat ang may sakit sa inyo. At ang nakakalungkot pa sa akin, yung may mga spiritual na karamdaman. Bakit? Hindi na makagulapay sa pagsimba. Are you enlightened? Are you enlightened? Are you illumined? Anong tunay mo pangalan, Sister Lomi? Illuminada. Kaya talaga siyang illumined. Illuminada. Amen? Kaya naalala ko, illuminada. Past tense siya ng illumina. Illumina. Talagang kaya kinaligtas kasi bakit? Illuminada ka. Lalo naman, ang anak ni Lorna Nora, maliligtas talaga. Ang pangalay Christian. Ang malupit pa nito, ang pangalan ng amay, Jesus. Pag hindi naligtas yan, Illuminada at Jesus. Kaso lang, mayroon doon taga-istasyon ng pangalay Jesus. Nung mamatay si Judas ang tawag. Are you with me? Naliwanagan na ho ba kayo? Kayo ba'y natutuwa na kayo tagapagmana ng Diyos? At ano ipamamana? Walang hanggan. Alam ba kung anong walang hanggan na yan? 1 Peter chapter 1 verse 4. Tingnan nyo. Nandiyan pa ba kayo? Bigay tayo kumahog, gigil na gigil. Sa mga bagay na lilipas, wala namang problema eh. Di ka? Wala namang problema tunay. Magtrabaho ka dahil ayaw ng Diyos ang tamad. Pero kung masipag ka sa mundo, dapat mas masipag ka kay Kristo. Are you listening? Amen. Sa isang mana. Ano ating sabi? To know and appreciate given possession. Ano yan? Mana. Anong klaseng mana? Eternal. Sa isang manang di nasisira. Kasarap. Ngayon ko lang ito nasuot at iyaring rilong re. Pinagtampuhan ko na ito eh. Bakit? Naliligo ako, nagpatak, natanggal ang bubog. Pinagawa ko sa SM. Buhat na ipagawa sa SM, hindi na natakbo. Parang ako. Pero sabi ni Eric, Pastor, suotin niyo ulit baka. Kaya lang hindi natakbo, ay hindi niyo nasusuot. Abay, nusuotin ko nga hanggang ngayon, hindi pa rin natakbo eh. Ay sala eh, bakit? Alas 9 pa eh. Di nga? Nasisira ito. Nasisira. Ang ganda ng bahay mo ngayon, magbilang ka lang ng 20 taon, sira na rin yan. Ay pag hindi masira, ang utak nga natin nasisira. Tama ba? Pero ang ganda, sa isang manang di nasisira. At walang dungis. Talaga. Minsan pinupuri ko si Eric eh. Brad, ang ganda na yung motor, ang galing mo magdala. Pero namin ni Pastor, ang dami na sira na yan. Yak, ito sinasabi ko sa iyo. Puro kalinis, puro sira din naman pala. Linisin mo lahat ng gamit mo. Nasisira yan. Tama. At ano? At walang dungis? At hindi kumukupas ko. Pambira. Ang daming pogi dito eh. Tayo nga mga pogi, yung malalakas ang apog. Di ba? Yung pinaka-pogi dito, bumilang ka lang ng 20 years.
kalbo ka na. Pasensya na. Ako'y galit sa mga kalbonism. Hindi, biro lang. Ano? Ako'y natatawa kay Brother na kay Brother na sama. Where are you? Nakakatuwa naman ito si Brother Yoel. Napaka-sport fest niya. Nasaan ba siya? Bantay. O, tama. Wala siya dito. Ay, binuhat niya. Utoy, kitang-kita ko ang kalupaan. Muntik na ako hindi may upuwi sa katatawa. Ano, pastora? Kaya naman kayo, pastora. Kita ko ito, tinutunghang ko ang kalupaan. Kukupas. Tanyo si FPJ, kaganda lalaki. Pero kupas na. Si Eddie Gutierrez, tingnan niya po, kaganda lalaki. Pero ngayon lang, law-law na ang mga bilbil. Wala na. Pakupas yan. Pero nakakatuwa yung mana, walang kupas, na inilaan sa langit. Mga kapatid, kayo ba'y sigurado ng palangit? Hindi ka lalago at wala kang ganang matuto pa sa dapat kagalakan mo kung hindi ka naman magagalak talaga dyan. Kaya kayong masarap mag-usapan ng langit. Bakit? Pagod na ako sa aking katawan. Pagod na ako sa luma akong pagkatao. Laging dinadala nito tayo sa kasalanan. At ang kasalanan ang bigat-bigat sa budhi ng tunay na anak ng Diyos. Nakakapagod ang kasalanan! Nakakapagod ang kapintasan, ang kapansanan, ang karamdaman. Ay magaling kung ako lang. Ay paano kayo pag kayo din? Damay din naman ako. Mahirap sa lupa. Pero alam nga, may magpakamatay ka. Hindi tama yon. Pero salamat, may langit. Salamat, may langit. Amen. Tuwan-tuwa ka nga makarating ng Vietnam. Tuwan-tuwa ka nga makarating ng Australia, ng Amerika. Lupa din ang tutungtungan mo doon. At makakakita ka rin doon ng mga taong makasalanan. Pero sa langit, lahat ay bago. At walang kupas. Walang pagkasira. Masaya ba kayo dyan? Totoo ba sa inyo yan? Amen? Tulad ng nangyari kay Brother Ren. Talagang hindi ko rin maintindihan yung nararanasan nyo. Amen? Eternal possession. Not only that, Colossians chapter 3 verse 24. Andiyan pa ba kayo? Yabang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyong gantimpala. Bakit? Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sa English nga, ano sabi sa English niya? Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance. Why? For ye serve the Lord Christ. Then Matthew, bago ko ibigyan ang puntos, Matthew 6:19 and 20. Reward ang pinag-uusapan diyan. Reward. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa. Bawal pala yun. Kaya yung inyong mga may ATM na masyadong punot sasabog na, bahagihan mo kami. Bawal pala yan. Diga? Sabi, I wish! Diga? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Bakit? Dito'y sumisira ang tanga. Ano kayong tangang yan? Ang alam ko yung surot eh. Tanga. At ang kalawang. At dito'y nangaguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Huwag ka lang palangit. Dapat may madadatngan ka sa langit. Hindi tayo naniniwala na tayo may madadalang palangit. Sabi ng Bible, kung paano dumating kang walang dala, aalis kang walang dala. Ang sabi sa Bible, meron kang madadatngan. Wala kang madadala, pero may madadatngan ka. Una, madadatngan mo yung langit, at saka yung bunga ng iyong paglilingkod. Not only eternal possession, but eternal premium.
kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naguhukay at hindi nagsispagnakaw ang mga magnanakaw. Paano yan nagagawa, Pastor? I-convert mo ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon sa spiritual na bagay. May pera ka, magbigay ka ng tithe offering. May talento ka, ipagamit mo, magaling ka sumayaw, doon ka sa born again. Amen. Anong kakayahan mo? Ipagamit mo. Mag-ipong ka sa langit. Pero tiyakin mo muna ikay palangit. Paano kung magkakaroon ng kayamanan sa langit, hindi mo pangatiyak mo ikay palangit? Tama? Bago ka magkaroon ng kayamanan sa langit, tiyakin mo muna ikay palangit. Are you sure of heaven? Then number 3, letter C. 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. Kayo ba may kayamanan na sa langit? Pag ibinibigay sa akin ni Sister Des yung top 10 ng giver, natutuwa ako. Kumusta ang iyong giving? Kumusta ang iyong giving? Aasa kang mananalo o nalaban ka. Saan ka nanalo, hindi ka man lumaban? Gusto mong koronahan, di ka naman naglilingkod. Are you with me? Sabi 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18, nandiyan pa ba kayo? Nakakarating ho ba? Nakikinabang ho ba tayo? Sapagkat ang aming maging kapighatian, na sa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Alain niyo po, magaang kapighatian. Basahin niyo po ang previous verses. Hindi magaan, pero palibhasay lalaki. Palibhasay naglilingkod at nagmamahal sa Panginoon. Minamagaan lang. Samantalang kami nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Not only eternal possession, eternal premium, but also eternal plenitude of glory. Lalong pagbigat, pagsagana ng kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, ang ibibigay sa atin isang araw, kapag tayo ay lumisan na dito, tayo Kristiyano, tayo palangit, tayo naglingkod, tayo po ay may mga reward. Tayo naglingkod, nagsikap, tayo may parangal na galing sa Panginoon. Sapagkat ang nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan din naman. Amen? Ang sama ng bata, ang lasa ng bata, tinawag ang iba'y honor. Bakit ako dati hindi? Nag-aaral sila uto eh. Nagsisikap sila eh. Alam nga naman pagdating mo sa langit, wala ka lagi ng linggo. Di ka pa nagtatays. Di ka pa naghahakay ng kaluluwa. At least salamat nasa langit ka. Sana nga. Are you with me? Yan po'y totoo. Yan po'y totoo. Hindi pa lang nangyayari, pero mangyayari yan. Kaya huwag kayong maawa na kayo'y nahihirapan alang-alang kay Kristo. Sa ngayon lang yan. Pero mapalad tayo para kay Kristo. Kaya ngayon, hindi na ako nagtatampong ako'y lumpo. Hindi na. Mas masarap sa langit pag doon una akong nakalakad. Mas enjoy na enjoy ko yan. Hindi na. Pag nalago ka na sa Bible, hindi ka naghahanap. Ang gusto mo lang ay magamit ng Panginoon. Amen? The last, not only to know and appreciate salvation, to know and appreciate given possession, but also to know and appreciate God's power demonstration. Verse 18 hanggang 23, basahin po natin. Last point, na may 10 sub-points. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Kayo ba naliwanagan na? Upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag.
kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Verse 19. Yamang na liwanag. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan. Bakit tayo niliwanagan ng Holy Spirit? Hindi lang para malaman at ma-appreciate na tayo ligtas. Hindi lang malaman at ma-appreciate na tayo tagapagmana ng langit, ng gantimpala, at ng bigat ng kaluwalhatian. Pantatlo, dapat maintindihan palalo natin na yung kapangyarihan ng Diyos sa atin ay grabe. Daig na yan ang Dota. Amen. Daig niya ng Mobile Legend. Daig niya ng aswang. Duwende. Kapre. Bakit? Yan ang anting ng mga anting. Nakalungkot. Kristiyano, hindi makatagal. May kapangyarihan tayo. Amen. Anong kapangyarihan? Una, exceeding greatness of His power. Exceeding greatness of His power. Ang sabi ng verse 19, ano sabi dyan sa English nga natin? Sige, sana matapos ito. At kung ano, dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Tayo palang mananampalataya, involved talaga ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sa chapter 2, verses 1 to 5. Tingnan niyo po, ibaba lang natin. Chapter 2, verses 1 to 5. 1 to 3 lang. Involved talaga yan. At kayo binuhay niya. Mga kapatid, hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Antok nga, hindi mo maalis yung pag-buhayin ng sarili mo. Tama ba? Are you with me? Mga kapatid, kung talagang ligtas ka, nahayag sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Patay ka dati! At hindi lang patay, ano sabi? Na kayo'y patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 2, tingnan niyo po. Na inyong nilakaran na ayon sa lakad ng salibutan ito. Saan tayo nakaayon? Sa mundo, hindi sa Diyos. Pero bakit? Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, tayo'y sumasalungan na. Aywan ko kung ay nasa lunga na nga. Kumusta niyo paggamit ng cellphone? Nasa lunga na ba kayo sa mundo? Baka kayo puro break games. Baka puro ano-ano kayo. Naubos ng oras mo sa kagi games. Huwag mo ubusin ang oras mo dahil dyan. Tapos di makapag-post ng verse. Kahiya. Amen? Ang dami eh. Sarap ng Bible. Ang kakaunti ay oras eh. Pero ang Bible ang dami. Philippians chapter 2 verse 12-13, sabi diyan, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya pala gustong-gusto mong sumimba, magbasa ng Biblia, mag-akay ng kaluluwa, magpatuloy sa Panginoon. Hindi ikaw yun! Diyos ang gumagawa. Kapangyarihan niya. Do you really experience that? Kung tatanungin nga tayo, ayaw na natin, lumang pagkatao, ayaw na natin. Pero bakit tayo nakapagpatuloy? May kapangyarihang gumagawa. Amen? Exceeding greatness of His power. Colossians chapter 1:29. Tingnan niyo po. Colossians chapter 1:29. Ito na lang basahin ko. Andiyan pa ba kayo? Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako. Na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa. Nagpapagal ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa. Ang ating paggawa ay bunga lang ng una niyang paggawa. Kaya nga kung ayaw mong gumawa, baka wala kang Diyos ginagawa. Klaro? Na dahil dito nagpapagal din naman ako. Kaya yung mga masisipag, hindi sa kapurihan mo yan. Dahil may Diyos na nagpapasipag sa iyo. Na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa. Na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Makapangyarihan niya para hindi ka mapagawa. At kung gumagawa ka naman, hindi ikaw ang nalalathala. Diyos na dapat dinadakila.
Amen. The last, not only exceeding greatness of His power na gumagawa, but exalted Christ. Exalted Christ. Tingnan niyo po ang verse 20 hanggang 23. Tingnan niyo yung kapangyarihan na yan. Tingnan niyo po yung Kristo natin. Are you with me? Na kanyang ginawa kay Kristo, yung kapangyarihan yan. Nang ito'y kanyang buhayin mag-uli sa mga patay, nagmanifest, na-demonstrate ang kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay nang tayo kanyang kilusin. At ang pinakamatindi niyan, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang anak, buhat sa kanyang pagkakatawang tao, hanggang sa kanyang pamumuhay, hanggang sa kanyang pagkalibing, hanggang sa kanyang pagkabuhay na maguli, hanggang sa pag-akyat niya sa langit. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayang mag-uli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Verse 21. Verse 21, patay matapos na. Sa kaibabawan, yung kapangyarihang ito ay nangingibabaw ng lahat ng pamunuan. Mga batid, nung sumasaludo tayo kay Bongbong, mas sumaludo ka kay Kristo. Sumasaludo kayo kay Mayor, paano si Kristo? Are you with me? Amen! Si Kristo, ang kanyang authority, ang kanyang power, ang kanyang pamahalaan, ay umiibabaw sa lahat ng pamunuan, sa kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinangungusap. Hindi lamang sa libutan ito, kundi naman sa darating. Verse 22. At ang lahat ng mga bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Mga kapatid, let us know and appreciate God's power demonstration. Na-demonstrate yan sa ating buhay. Kayo ba'y nakilos na ng kapangyarihan ng Diyos? At sa buhay ni Kristo, pinadakila, exalted by God the Father. Sa Kanya ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat labi ay magsasaysay na siya'y Panginoon. Kaya dapat tayo lumalago sa pagkakilala kung sino si Kristo. Amen. Hindi yung ipinagpapalit natin si Kristo. Si Kristo nga'y top sa lahat. Kaya nga si King of Kings and Lord of Lords and the God of Gods. Siya pinakamataas. Pero bakit pumapayag tayong may tumataas pa sa Kanya? Pastor, paano mo nasabi yan? Bet wala ka paglinggo. Wala ka naman sakit. Are you with me? Amen? Naintindihan ho ba? Nakinabang ho ba tayo? Lumago tayo sa kaalaman at sa pag-appreciate. Salamat ako'y may Panginoong pinakamataas sa lahat. Amen? Tayo pa'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit,